Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zabulon at ang lupain ng Neftali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupain ito mula sa dagat Mediteraneo hanggang sa ibayo ng Hordan, ang Galilea ng mga Hentil. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila. Ang salita ng Diyos. Ngayong linggo ay linggo ng Biblia. Sa atin sa simbang Katoliko, ito ay Sunday of the Word of God. Sa buong simbahan, sa buong mundo, hinikaya tayong pahalagahan ang salita ng Diyos. Ito'y nagbibigay ng buhay sa atin. Nandun na ang salita ng Diyos noon pang simula ng panahon. Ginawa ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang salita ng Diyos ay naging tao at nanirahan sa atin. Ito ay si Jesus na kinikilala nating Kristo. Ang paksa ng Sunday of the Word of God is, I hope in your word. Ito'y galing sa Salmo number 119, verse 74. Dito naman sa ating bansa, mula pa noong 1970s, ang ika-4 na linggo ng Enero ay idiniklara ng mga presidente natin na National Bible Sunday. Kinikilala ng gobyerno na ang Bible ay mahalaga sa atin bilang isang bayan. Kaya nagkasama-sama ang lahat ng mga Christian groups na pahalagahan at ipagdiwang ang Bible sa linggong ito. Noong dumating si Jesus upang gawin ang kanyang misyon, nagsimula siya sa rehiyon ng Galilee. Ang Galilee ay kilala noon na laylayan ng bayan ng mga Hudyo. Ito'y nasa hilaga na katabi ng Lebanon. Dahil sa malayo ito sa sentro ng relihiyon ng mga Hudyo, ang Judea at ang Jerusalem, minamata ng mga Hudyo ang mga taga-Galilea. Malakas ang influensya ng mga pagano dito. Marami mga dayuhan ay dumadating sa Judea na dumadaan sa Galilea. Doon nakatira sa Galilea ang 2 tribu ng Israel na hindi gaano kilala, ang Zebulun at ang Neftali. Ang bansag sa Galilea ay Galilea ng mga Hintil. Para bang nababalot ang mga taga-roon ng kadiliman ng paganism. Ito ay pinili ng Diyos na padalhan ng kanyang anak. Dito nangaral si Jesus. Dito siya nagpagaling ng mga may sakit. Dito nagsimula na suminag ang kaligtasan. Dito nagsimula ang tagumpay laban sa kasalanan na siyang umaalipin sa kanyang bayan.
Nagsimula ang pagkilos ni Jesus sa laylayan ng kanyang bayan, doon sa Galilea. Doon lumaki si Jesus. Ang Nazaret ay nasa Galilea. Doon siya nagsimula ng pangangaral niya. Ang Capernaum ay nasa Galilea. Ganon din ang Cana kung saan ginawa ni Jesus ang unang milagro niya. Ganon din ang bundok ng Tabor kung saan siya nagbagong anyo. Ganon din ang Nain kung saan bumuhay si Jesus ng patay. Ang mga apostol ni Jesus ay taga-Galilea. Ang mga taga-Galilea ay unang nakasaksi sa mga himala ni Jesus. Sila ang mga unang nakarinig ng kanyang mga aral. Dinayo ang Galilea ng mga taga-Judea at Jerusalem upang makinig lamang kay Jesus. Talagang ang lupain na balot sa dilim ay nakita ng liwanag dahil kay Jesus. Salamat o Diyos sa biyaya ng iyong salita. Ito ang nagbibigay liwanag at pag-asa sa amin. O Banal na Espiritu, kasyan mo kami upang kami ay lumakad sa liwanag ng banal na kasulatan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.